Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang Season 5 ng Norman Mangusing content sa kanyang teleserye. Mga ka-plastic, ito ay patungkol dun sa karugtong at sa wakas ay pinakita na po ni Jaime Senor Solis o si Kagawad Igme ang actual CCTV footage sa pangyayari nung nakaraang kailan ko ba ito pinost? Isang buwan na mahigit mga ka-plastic. So let's say April po nangyari ito mga ka-plastic. Sobrang tagal na po mga ka-plastic. Sunod-sunod ang kanyang mga pagsubok sa buhay. Bukod sa nagkaroon siya ng trahedya, nagkaroon din ng trahedya ang kanilang pamilya.
So mamaya panonorin natin yung actual CCTV footage at malalaman na natin mga kaplastik kung sino ang tao na nasa likod nito mga kaplastik. Dahil nakita po talaga actual yung itsura ng lalaki na nagtangka sa buhay ni Boss Jaime mga kaplastik. So bago ang lahat, lumang iba, papanorin natin ang status ni Norman Mangusi na kasalukuyan pong nag-aaksaya ng pera sa Okada, Manila mga kaplastik. Ito po yung mga nalikom niyang mga palipad sa mga naloko nilang OFW at the same time yung mga bobong fans dito sa Pilipinas na pinipilit nilang magpalipad gawa ng gusto nilang mapansin ng mga komento nila kay Norman Mangusin. Kaya ito si Norman tinitake advantage. Kumbaga ginagamit din niya yung utak niya. Kaysa basahin yung mga wala siyang mapapala, mas binabasa niya po mga kaplastik yung mga comment na may kalakip na super chat. So, yung mga super chat na nalilikom niya bawat buwan ay napupunta lamang sa pagsusugal mga kaplastik. At the same time, may pahayag itong si Pastor Jam tungkol kay Epalem. Yan ang Epalem ang tawag niya doon. At ngayon ay ang tawag naman niya ay Kupalem. So, dito muna tayo magtungo sa kalagayan ni Norman Mangusin. Noong Mayo 1, 2026 sa Okada, Manila, buti na lang may mga OFW nagbabanat ng buto sa abroad para may pang-rebuy si Norman Mangusin sa poker tournament. Grabe sakripisyo ng OFW, pang world class. Pang world class din naman si Norman Mangusin, world class gambler. Habang sila ay nagpapakahirap sa ibang bansa, si Norms naman ay nagpapakahirap mag-decide kung call o fold. Ito po. Kasalukuyan na po si Norman Mangusin ay nagsusugal sa Okada, Manila. So wala akong alam sa mga tawag dyan sa mga laro-laro niya yan. Chips ang mga pinantataya dito usually. Actually pinakita ni dito Okay, bago tayo magtutungo doon, sabi ni Cherry Cruz, Kulaong is like the Lord of Gambler, Philippine Edition. Easy money, dami pera, mga OFW kahit magpatalo si Tito Norms, 100k to 500k or 1 million sa isang araw, no worries yan. Bumabaha ang ayuda galing sa mga palipad at donasyon ng mga mommies na patuloy humahanga sa kanilang Panginoon. Kunwari enjoy mo lang ang buhay mo hanggat hindi sila nagigising sa katotohanan at mawalan na ng tiwala sa Kanya, mga kaplastik. I just wonder na napakagaling niya, no? So, panoorin natin yung video na ito. Ayan, may copyright yan. Dito tayo. Magpahuli kayo sa akin, putang na pag hindi ko kayo binalatan ng buhay, mga animal kayo. Tarantado to mga to. Ikaw, Pudgenius putang ina mo Magpahuli kayo sa akin, putang na pag hindi ko kayo binalatan ng buhay, mga animal kayo. Magpahuli kayo sa akin, putang na pag hindi ko kayo binalatan ng buhay, mga animal kayo. Tarantado to mga to. Ikaw, Pudgenius putang ina mo Magpahuli kayo sa akin, putang na pag hindi ko kayo binalatan ng buhay, mga animal kayo. O, diba? Ito yung mga panahong hindi pa siya nagbabago ng persona nung nahoyo na siya, saka siya nag-iingat. So, yun. Ang sarap ng buhay niya sa Okada, Manila, mga kaplastik. Yung mga pinantataya niya, mga kaplastik, ay napupunta sa Okada. Galing yan sa mga palipad ng mga tangang OFW na hanggang ngayon ay iniisip nila na wala lang. Parang
pakialam, meron nga nag-comment sa aking sa recent video ko about kay Norman eh. Ang sabi niya doon, anong pakialam daw namin sa mga pinangsusugal daw ni Norman. Wala na daw tayong pakialam doon kasi ang dahilan doon is naibigay na po yung mga palipad kay Norman. So wala na daw tayong liabilities o pakialam o kahit na anong bagay na alamin o questionin ng mga ginagawa ni Norman Mangusin kasi nga naibigay na. So ibig sabihin pag binigay na, wala na tayong liabilities, wala na tayong pakialam. So yun ang mali. Yun kasi ang mindset ng mga tao. Tandaan nyo mga ka-plastic, ano ba ang purpose bakit tayo nagbibigay ng pera kay Norman? Di ba ang iniisip natin, yung binibigay nating pera kay Norman Mangusin via palipad sa YouTube super chat o super thanks. Yun ay dahil iniisip mo na yung binigay mong donasyon ko ay napupunta sa mga sinasabi niyang humanitarian. Yun ang laging bukang bibig niya, di ba? Dahil sa humanitarian. Pero makikita nyo mga ka-plastic, kung nakikita nyo sa larawan, ang nagagastos na niyang sa pagsusugal niya mga ka-plastic ay umabot na po ng 830,083 pesos and 40 centavos. Ganun-ganun lang niya itinatapon yung pera. 'Di ba? Hindi ba kayo naaawa sa mga sarili ninyo na nagpapakapagod kayo buong maghapon diyan sa ibang bansa? Nagpapaalipin kayo sa mga banyaga para lang mat-sustain natin yung mga pangangailangan sa buhay. Tapos yung perang pinaghirapan mo na dugot pawis at buong pagsisikap, tapos bandang huli ibibigay mo lang kay Norman Mangusin na para ka lang nagtapon ng pera sa wala. At makikita mo siya nandito. Mga ka-plastic. Di ba kayo naawa sa mga sarili ninyo, mga ka-plastic? Makikita mo si Norman Mangusin, ganyan ang ginagawa. Di ba? So, panoorin po natin ang patutsada o opinion ni Pastor Jam Antonio Mangusin. Alam mo, pag-usapang success, baka nga hindi mangalahati si idol mo, Kupal M. Bakit? Kupal M na ngayon ang tawag niya, dati Epal M. Ngayon Kupal M na. Diba? So deeper meaning na parang matindi ng hatred niya sa kanyang kapatid. Pero partida yan mga ka-plastic, isa siyang pastor. Pero hindi pa rin niya naihiwalay yung dati niyang pagkatao na barumbadong nilalang. Diba dati inamin naman niya na barumbado siyang tao. Nakikipag-away siya kung kani-kanino. Diba? So ngayon, pastor na siya, hindi pa siya nagbabago. Tinatawag niyang Kupal M si Walang naman masama na sabihan mong kupal si FLM. Yun naman talaga. Kupal naman talaga siya. Pero bilang ikaw, pastor, sana baga, wag mo nang isalansang ang iyong sarili sa pagkakasala dahil lang sa kanya. So, panoorin natin. Alam mo, pag-usapang success, baka nga hindi mangalahati si idol mo, Kupal M. Bakit? Maaring si idol mo, nire-respeto ng mga taong sinasabing nire-respeto siya, dahil may pera siya.
Pero yung respeto kapag wala siyang pera, makukuha kaya niya. Ako, may mga taong mag-i-stay sa tabi ko kahit walang-wala ako. Masaya yun. Siya kaya, may mag-i-stay kaya sa panahong pag walang-wala pa siya. Isa pa sa mga bad experience ko dyan, nung grade 1 ako, alam ko ano yun Ronnie, sa mga Kapitaneo, ano yan, sinasama niya ako dun sa bayan, sa palengke. Tapos, ang gagawin niya, maghahanap yan ng kamatch up ko. Maghahanap yan ng kamatch up ko, tapos magpupustahan. Kaya doon ako doon ako natuto na makipagbabagan kahit wala naman dapat pag-awayan. Alam ko yung kaya sabi ko nga, wala akong magandang maaalala sa kanya. Lahat ng mga maaalala ko, puro yun worst memory. Puro yun pangit. Oo, yun yung yung maalala ko yung sinama niya ako kasi tama yung kwento ng iba. May kapatid ako na Norman Mangusin na ang ginagawa niyang noon, time na yon, nagkukrudo sa bayan kaya marunong kami niyan mag-crudo boys na tinatawag. Yung crudo boys na tinatawag, pag may dumarating na jeep, naglilinis kami sa loob. Iba yung washing ng jeep. Pag crudo boys, magwa-washing ka. Wawalisan mo yung loob para kumintab yung flooring, lalagyan mo ng diesel. Kasi yung flooring ng jeep parang yero. Para malinis tignan, crudo boys tawag doon. Kasi maraming beses na niya akong sinama niyan sa pagbiganon sa amin. Nung bata ako. After nun, hindi ko na siya nakita. Huling yung time na yun. May mga nire-recall ako kasi syempre hindi naman lahat agad marirecall. So kaya pala ganun kaitim ang balat ni Norman Mangusin dahil noong mga panahong naglilinis pala siya ng krudo o ng jeep ay kulay krudo ang kanyang mga katawan at hindi na nabura sa kanyang mga balat. At bakit mabalik tayo sa sinabi ni Pastor Jam? Ang sabi niya, kaya maraming nagmamahal sa kanya kay Norman Mangusin dahil mapera daw siya, dahil mayaman. Kailan pa naging mayaman si Norman na nanghihingi ng mga pera sa mga OFW? Siguro hindi niya lubos na kilala ang kanyang kapatid. I think. Kasi kung kilala niya ng lubos ang kanyang kapatid, sa papanong way na mayaman siya at na marami nagmamahal, magaling lang siyang mamburaot. Kaya iniisip mo yung mga pinapakita niya sa YouTube channel niya ay mukha nga siyang talagang mayaman. Di mo alam yung mga pinagkakakain niya sa Sheraton, di ba? Hindi naman actually na ginastos niya yan. Kumbaga libre yan, pre-meal yan sa umaga na dinudura-dura na mga chef dyan sa Sheraton bago nila iserve sa kay Norman Mangusin yung in-order na pagkain. So saan paano siya naging mayaman sa puntong yon, Pastor Jack? Parang I think hindi mo siya kilala ng lubos. Hindi talaga siya mayaman. Kasi kung mayaman yan, bakit nawala yung mga ari-arian niya? Tulad yung Ford E150 niya, wala na. Hindi na niya ginagamit. Nangungumute na lang siya ngayon, 'di ba? Dumidikit na lang siya kay Alex Pabella para masustain lang yung kanyang mga bisyo. 'Di ba? So magtungo naman tayo sa pangalawang patutsada ni Pastor Jam. Ano kaya ang nasabi niya dito? Kahit nga sa negosyo ka apektado kasi lalo na pag nalaman na kapatid ka ni Kulaong, kapatid yan ni Kulaong kapatid yan ng scammer so buhay niya yan. Sabi niya ang lahat naman ng bagay may ending, may katapusan. Kung ano man yung kahinatnan ng mga pinaggagawa niya, in the end
tanggapin niya yun. Kami, kumbaga kami, napagod na rin kami napagod na kaming lahat na madamay dahil nga sa pangalang Bitbit. Kumbaga napagod na rin kami. Pero okay lang yun. That's Para may slightly na nadulas siya ng konti dyan. Napagod na daw siya in the way na Bitbit daw ni Norman Mangusin ang pangalan nila. O yung family name nila na Mangusin, mga kaplastic. Muntik na niyang masabi na napagod na siya sa kakapagtakip o sa pagtatakip o pagpapatakpan ng mga baho ng ugali ni Norman Mangusin. Muntik na niyang masabi yon to the point na yun na nga yung point doon. Yung parang napagod na ako. Kakatanggol kay Norman Mangusin. Kakakonsinti sa kanya. Kakapiyansa niya sa pagkakakulong niya. Ngayon, pag nakulong na naman si Norman Mangusin, 100% hindi na niya kayang piyansahan dahil may panibago na namang isinampang kaso ang mag-asawang Makagago at Sapman ng 40 counts of cyber libel yata. May bago silang isinampang kaso, mga kaplastik. So hindi lang yun, mga kaplastik, marami pa silang isasampang kaso pa. Kay Norman Mangusin. So ito, to the point na muntik na madulas itong si Pastor Jam na napagod na daw siya. Or bakit ka mapapagod hindi naman kayo nagkakaugnayan ngayon at never kayo nag-uusap simula nung nag-away daw kuno kayo. 'Di ba? So ibig sabihin, meron nga talaga kayong ugnayan. Dahil nasabi mo yung katagang napagod ako. Bakit ka mapapagod iyon lang naman yung ginawa mo. Nag-criticize ka lang kay Norman. O baka naman in the deepest relationship, like nagko-convo pa rin kayo privately pero hindi nga lang ninyo ipinapubliko kasi nga maaring madamay ang pamilya ninyo since ito nga si Karen Whitmore ay magsasampa rin ng kaso sa inyo. Dahil naikwento niya kay Makagago sa interview ni Makagago na maging kayo ay humihingi rin sa mga mamis. O, di ba? Ibig sabihin, hindi lang si Norman Mangusin ang naguhut-hut sa inyo, pati kayong mag-ina dyan sa Isabela. And that's the reason why saan ka makakakitang isang pastor na sobrang yaman. At saan niya nakuha yung mga perang nalikom niya pamundar sa mga sasakyan niya, sa bahay niya, sa negosyo niya. Saan ka makakitang isang hamak na pastor nakapagpundar ng negosyo? So, sobrang paldo ka naman sa abuloy ng iyong sekta ng reliyon. Kung ganun. Baka yung binibigay ng mga deboto ninyo sa religious group ninyo ay libo-libo o daang-daang libo. Dahilan para magkaroon ka ng sariling negosyo sa Isabela o something somewhere in Isabela o something. Di ba? Kaya nagtataka ako mayroon bang pastor na biglang yumayaman tapos nakapagpundar ng sports car? Di ba? Kalokohan. Napagod na kaming lahat na madamay dahil nga sa pangalang Bitbit. Kumbaga napagod na rin kami. Pero okay lang yun, that's life. Kagaya na sinabi ko kanina, dahil lang sa iisang taong gumawa ng hindi maganda, damay lahat. Parang sa community yan. No, kaya nga pag may bulok na isang kamatis, halos dinadamay na lahat. Ganon din sa amin dahil may bulok na system, may bulok na pamumuhay, pakiramdam ng tao. Nadudulas talaga si Jam Antonio, no? Nabulok na sistema daw. Parang naiisip ko, yung sistema ninyo between ni Norman Mangusin, baka nga
Kaya siguro kayo di nagkasundo dahil nag-onsehan kayong dalawa eh. Ngayon ay parang nabubuko na kasi siya ng buong Pilipinas, especially itong si Makagago, ay ine-expose yung mga katarantaduhan, mga korupsyon o ginagawang katarantaduhan ni Norman Mangusin. Kaya nasabi niya na bulok na sistema. Ang galing, no? Nadudulas siya sa mga salita niya, mga kaplastik. Baka nga naman talaga mayroon talagang dating ugnayan nitong si Norman na kung saan kapag kumakamal ng milyon-milyon itong si Norman ay nakikiporsyento to. Di umano, di natin alam. Kasi nagtataka ako bakit pastor ka lang. Nakapagpundar ka ng sports car. Pastor ka lang. Nakapag-invest ka ng magandang negosyo sa probinsya mo. Pastor ka lang. Pero nakakapag-travel ka buong Pilipinas. Diba? I just wonder na hindi naman kumikita ang mga pastor pag nagsisilbi sa salita ng Diyos. Pero bakit bigla kang yumaman ng ganyan? Sa papaanong paraan mo pinupulot yung pera mong yan? Diba? Saan nagsimula yung pera mo? Ba't ka nagkaroon ng ganyang mga ari-arian? Diba? Kaduda-duda na, di ba? Sinabi, pag may bulok na isang kamatis, halos dinadami na lahat. Ganon din sa amin dahil may bulok na Sistema. na pamumuhay, pakiramdam ng tao o iisipin ng tao, lahat kami pare-parehas kasi magkapatid. O di naman talaga. Pare-parehas naman talaga kayo. Huwag niyong ilihis yung sarili mo na wala kang ginagawang mali. Hindi ko alam kung bakit nagsasalita ka ng ganyan ngayon. Kasi kung wala ka naman talagang ginagawang mali sa buong buhay mo, bakit ka magde-defensive? Bakit mo pinipilit i-claim sa mga viewers mo na para bagang meron kang kasalanan at dinidepensahan mo agad yung sarili mo na wala naman nagtatanong sa'yo? O diba? Yung butike tumapalatak dito. Ibig sabihin, totoo yung mga sinasabi ko. Ibig sabihin nun, bakit ka nagdedepensa sa sarili mo in a matter na wala namang nagtatanong sa'yo? Hindi namin kailangan ng opinion mo kung wala ka namang maling ginawa. Pero bakit ka nagsasalita ngayon? At parang pinipilit mong ihiwalay ang sarili mo o yung pamilya mo kay Norman Mangusin. Baga, inuuna mo na ba na magkaroon ng damage control? Para pagdating ng araw na may magsasalita pang testigo o mga magrereklamong OFW, ay maagap na ninyong idedepensa ang sarili ninyo? Ganun ba yon, Pastor Jam? Kasi kung wala kang kasalanan, bakit ka maggaganyan? Ba't ka magsasalita ng mga ganitong bagay? Diba? Simple lang. Baka nga naman meron talagang nakinabang sa inyo noong mga panahong pumapaldo pa si Norman noon. At ngayon napapansin na siya ng social media, ng gobyerno, unti-unti nang lumulubog si Norman. Kaya ngayon pa lang, pinipilit mo nang i-claim sa sarili mo na wala kang kasalanan. Tingnan natin kung walang mag-claims na nagreklamo na OFW na wala talaga kayong kinalaman. Ang masakit pa nun, baka may ebidensya pa. Screenshots, audio recorder, video recorder, o anything else na pwedeng magpatibay ng mga ebidensya against sa inyong magpamilya. Pagdasal mo na lang na walang ganong mangyari. Dahil kung meron man, talagang 100% hindi lang si Norman Mangusin ang makukulong. Magiging kasama mo rin siya. Ang pinaka worst case scenario dito is pati yung magulang mo madadamay dahil may nabanggit isa sa mga mamis na maging yung nanay mo naguhutot din ng pera. Yun ang sabi.
hindi naman kami, hindi naman ibang vlogger, mismong mga mamis na nagre-reklamo. At may mga resibo pa yun. Yun na masakit. May resibo. O, di ba? Kahit nga sa negosyo ka apektado kasi lalo na pag nalaman na kapatid ka ni Kulaong, ayan, kapatid ka ng, ay kapatid yan ni Kulaong eh, kapatid yan ng scammer eh. So, iisipin ng tao dahil kapatid ka, ganun ka rin. Kaya minsan, kahit na maayos naman yung buhay mo, nawawala doon sa maayos na dapat dahil lang doon sa kagagawan ng iba. Pero, gawin na lang ng tama, pero siya, malaki na siya. Harapin niya yan. Ganun lang yan. Total, masyado siyang magaling. Ganun lang yan. Bakit mo sinasambit yung terminology na bahala ka na, malaki ka na. Alam mo na yung ginagawa mo. So, ibig sabihin, in before na nagkaroon siya ng kaso, ay tinulungan mo talaga si Norman Mangusin. Tama ba ako? Kasi hindi mo naman sasambitin yung mga ganong kataga na bahala ka na, malaki ka na, alam mo nang ginagawa mo. Nang hindi mo tinulungan siya noong mga panahong yun. Imposible nga naman. I think meron talagang ugnayan dati. Ngayon na lang hindi siya makatulong dahil marami na kasing na-expose kay Norman Mangusin na once na may tumulong kay Norman Mangusin, damay yun. Damay talaga yun. At baka masilip pa yung mga possibilities na baka sila rin ay may mga ginagawa noon. Base sa mga dating audio recorded nila ng mag-ina. Nagsasalita rin yung nanay ni si Nanay Remy, di ba? Natatandaan niyo yung audio call nila ni Norman na ultimo yung mga kapatid ni Norman Mangusin ay natututong manloko ng ibang tao na ipinapamukha nila na mayroon silang gold bar. Di ba? Na itinatago. So, ibig sabihin, noon pa lang, hindi lang si Norman ang kumokontrol sa panloloko, kundi pati yung mga pamilya. Diba? Hoping sana mali ang aking konklusyon o mali yung aking spekulasyon sa mga naririnig ko from you, na kasi parang yung mga reaction mo dito sa video na ito o yung mga opinion mo ay para bagang umiiwas ka na kay Norman. Para bagang ginajustify mo na wala kang kinalaman sa kung ano man ang ginagawa ng iyong kapatid. Kasi nababanggit mo rin yung katagang malaki ka na. Alam mo na yung ginagawa mo. So ibig sabihin mayroon kang naitutulong sa kanya. Yun lang. Mga ka-plastic. So, hindi ko natatapusin yung video na yan kasi meron tayong video na ito-throwback natin, mga ka-plastic. Gusto kong i-throwback muna natin yung video about sa nangyari kay Boss Jaime Solis. Diba? Kung matatandaan ninyo. Ito. Panoorin natin tong video na ito. Way back to April. Magmamahal na araw yan alam ko yung nangyari ito. So panoorin natin yung kaukulang report dito, mga ka-plastic. Ang aking tatalakayin ngayong araw na ito ay meron tayong bagong balita na kani-kanina lang madaling araw ito naganap. At ipinost po ito ng One Cavite, mga ka-plastic. Ayon dito sa post nila ay Kagawad Jaime Solis na kilalang kritiko ni FLM na ni Mayor ni Ed Custodio ay binaril sa sarili niyang bar. Critical ang lagay, mga ka-plastic.
Nasa critical na kondisyon ngayon sa ospital si Kagawad Jaime Sonor Solis, isang 55 anyos at kilalang hayagang kritiko ni na FLM o Francis Leo Marcos o Mayor Ed Custodio. Matapos siyang walang awang pagbabarilin nitong madaling araw ng Martes, Marso 31, taong 2026. Batay sa opisyal na ulat ng kapulisan, nangyari ang pamamaril sa bandang alas 4:45 ng umaga o madaling araw sa loob mismo ng Brothers Disco Bar na matatagpuan sa barangay Banaba Silang na Banaba Silang. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na ang suspect na inilarawan bilang isang lalaking nakasuot na puting t-shirt at short at pumasok at nagpanggap na customer sa nasabing establishmento. Habang nagbabayad sa counter, bigla na lamang bumunot ng hindi pa natutukoy na kalibre ng baril ng suspect at saka malapitang pinutukan ng biktima ng walang malinaw na dahilan. Matapos ang krimen ay agad na isugod sa dugo ang opisyal sa residente ng GMA Cavite na pinakamalapit na pagamutan upang lapatan ng agarang lunas. Sa ngayon ay puspusan ng isinasagawang investigasyon ng otoridad. Mahigpit nilang binabantayan ng crime scene habang kumakalat pa ng mga pahayag mula sa mga posibleng saksi. Sinusuri na rin ang mga CCTV footage sa paligid upang matukoy ang pagkakakilanlan ng tumakas na suspect, pati na rin ang tunay na motibo sa likod ng pamamaril, kung ito ay may kinalaman sa politika o iba pang personal na dahilan. So yun ang ulat mula sa One Cavite, mga kaplastik, na itong si Jaime Sonor Solis ay binaril bandang alas 4:45 ng umaga o madaling araw sa mismong bar niya na negosyo niya doon sa ang tinatawag na bar na Brothers Disco Bar, mga kaplastik. So marami ang naghihinala na dalawa lang ang maaaring kaaway ni Jaime Sonor at hindi malayong pinagbibintangan dito. The primary suspect is si FLM at si Mayor Ed Custodio. Kasi ito ay isang masugid na kritiko ng bawat individual. So hindi ko na po alam ang istorya sa side ni Mayor Ed Custodio kung bakit nagkaroon siya ng altercation between them. Pero kay Francis Leo Marcos ay masugid niya dati niyang kasama yan mga panahong yun. Base sa mga interview ni Makagago, inilahad niya ang mga istorya kung gaano kabarubal at kakupal na nilalang itong si Francis Leo Marcos, mga kaplastik. At hindi malayong napaghihinalaan din siya ng mga netizens base sa mga komento rito. Sabi dito ni Willab, magja-jump in po tayo sa mga suspect o pinagsususpect siya ang tao, mga kaplastik. Kung natatandaan ninyo, ni-review natin yung mga allegedly na pwedeng mag-lead sa kasong ito, pero hindi ko pinapangunahan yung investigasyon sa pamamaraan ng investigasyon sa kampo ni Boss Jaime. Kumbaga ito ay isang espekulasyon lamang, kasi usually naman kapag may kaaway ka sa personal man yan, sa social media, hindi nawawala yung angulo na yon, kasi yun lang naman kasi ang pwedeng kumanti sa'yo, di ba? Imposible naman na merong kakanti sa'yo na tao na hindi related sa mga dati mong nakaalitang tao. So yun ang ating sinisilip na angulo, yun lang naman. Pero may possibility na pwede rin sa mga negosyo. Pwede rin yun. Kung halimbawa, kung mayroon mang taong nagsiselos sa mga negosyo ni Boss Jaime dahil pumapaldo si Boss Jaime sa kanyang brother sa disco bar, pwede rin yun kasi
pwede nating ipasok sa anggulong kompetensya yun. Kasi meron kasing di maiiwasan kapag negosyante ka, may masasagasaan ka rin na papareho ng iyong negosyo. So ito, yung mga possibly na tao na pwedeng mag-lead sa kaso na ito. So, panoorin natin yung mga possibility na taong yun. Niya sa Ito. post dito, kayong mga gago kayo, ayusin ninyo ang kwento ninyo. Hindi ko na sana kayo papatulan. Gawa ng content lang ang habol ninyo. Hindi pa ba kayo kumikita? Na monetize bilang pag-vlog o paninira ninyo sa tao. Sige, magdedemanda ako laban sa mga post ninyo. Sa akin, sobra na kayo. Siguraduhin lang ninyo na huwag kayong gamitan ng fake account. Kasi meron kasing nagbabash sa kanya na nagngangalang Denmark Terreña. At minensyon ng kanyang pangalang Edmundo Saranya. Sabi po niya, siya po ay si Edmundo Saranya aka Casper. Siya po ang hinahanap ngayon dahil siya po ang may sinaksak na magtataho ng dahil sa bawal na gamot. Kung nakita ninyo man tong taong ito, ay ipagbigay alam agad sa Philippine National Police. Ito, isa sa mga spekulasyon natin si yung kakilala ni Boss Jaime na si dati niyang tauhan o dati niyang I think it's pinsan. Itong si Edmundo Saranya. Itong si Edmundo Saranya na dating katiwala din ni Boss Jaime. Isa sa mga lead to kasi kung bakit ko nasabi, meron na rin po kasi siyang recent issue katulad nito na katulad dito sa post ni Denmark Tesaro ba yan? Yan. Sabi ni Denmark dito, yung magtataho daw na sinaksak daw niya, namatay daw yun. Then, hinahabol lang, kumbaga naghahabol ng hustisya yung pamilya ng magtataho. Ang dahilan dito is onsehan sa droga. So kung nagagawa niyang kumitil ng buhay ng isang tao, may possibility rin na kaya din niyang gawin yon. Pero hindi naman 100% na siya yung ating tinutukoy sa lead ng kasong ito. Kasi mamaya papakita natin yung actual footage. So ito pa po. So, yan pa yan. Ayan. Ito pa yung isa. Para ayos. Oo, sige. Yung bodyguard ni Alex Pabella Puta. na tinatawag na Makagago Junior. Si Junior talaga, training na training. Handa lang pumutok. Ganyan talaga, ang dating akademya. Galing sa dating, galing dati sa academy, talagang sanay pa rin humakot. Ay, talagang sanay pa. Ginanahan na si Junior. Pumuputok talaga. Puro tama, oh. Asintado talaga. Mapamaiksi, mapamahaba. Asintado talaga si Junior, oh. Ayos. Usok na dun Junior. Lampasa na. Okay. Kumuha naman si Junior ng... Ayun. Si Junior. Pwede rin po yan, mga kaplastic. Gaya nga dun sa unang video na ipinakita ng netizens na nagbabayad ng mersenaryo etong si Alex Pabella para tugisin o linisin ang mga nambubuli sa kanila. Pwede rin yun. Pwede rin itong taong to. Since inaaral na nila mag-target shooting. Ang tanong, may lihitimo ba o lisensyado itong taong ito? Yun ang pinakamagandang tanong. At bakit sila merong personal guard na without license and he can able na gumamit ng firearms at nagtitraining sila sa kabundukan.
Hindi lang po yan ang kayang hawakan ni Junior. Even ang mga Armalite, nakakaya niyang hawakan. So may mga lead na rin. Diba? Hindi pa naman tayo nagpa-finalize kung sino sila. Pero hindi pa rin maiwasan ng mga netizens na baka nga sila. Baka lang ha. Ito pa. Base sa mga dating post ni Norman Mangusin way back last year, ay ito rin ang mga sinabi niya. O ito, na-review din natin na si Junior Makagago ay nag-training shooting sa isang open field dyan sa Kagubatan sa Marinduque, mga kaplastik. So, nasabi natin yung speculation na possibility na may lead, diba? Kasi wala namang ibang kaaway si Boss Jaime, kundi ang mga taong possibly na lumalabas sa social media. Pero sa mga personal na buhay niya, hindi na natin ilalathala yun. Kasi nga, gawa ng hindi naman po vlogger yung mga kaaway ni Boss Jaime. Kung meron man siyang kaaway sa personal, di ba? So, ito naman yung susunod na possibly na tumapos sa buhay ni Norman, ni Boss Jaime. Ito namang si Kagawad, si Suarez. 'Di ba? Ito, panoorin natin 'to. Kasangkot pa nga dito. Kung natatandaan nyo sa mga recent content ko. Etong si Kapitan si Joey Suarez. Kapitan pala. Tinatawag niyang bata lang o patukan ni Norman Mangusin. Nasabi ko na ito noong nakaraang content ko about kay Kapitan Joey Suarez. Maaring ito yung mga dahilan. Pero hindi natin pwedeng i-conclude na siya ang gumawa nito. Kasi wala pa naman ebidensya. Sa magduda kasi nga nandito yung some of evidence na ganito yung mga pinagsasasabi niya kay Boss Jaime Solis. Tama. Bata mo dyan na si Igme, si Solis, nagtatapang-tapangan na naman ang pota. Wala yan, putang ina yan. Ay, anong gusto ko? Yan ang gusto ko sa'yo, Kap. Kalibre. De Calibre. Isang shout out dyan do sa bata akong kapitan ng Metro San Jose, si Kap Joey Suarez. De Calibre. Hindi na kaya yan, boss. Bata pa lang. Tawa-tawa ako, pa boss. siya. Hindi kaya yan, sikat. Ay puta. Ina. Ang daming mga killer dyan, Oy, boss. Casper. O, diba? O, diba? Uy, dito wala. Ba't wala? O, diba? Yung ganun yung mangyari. Baga may baba. O, diba? Itin natin yun. Diba? Mga plastic, sinabi niya ni Casper mismo, siya nagsabi na daming killer dyan sa Cavite, mga kaplastik. Doon pa lang, pinagmamalaki na nila ang mga Caviteño pala ay mga mamamatay tao. Diba? Kasi sinabi niya daming killer doon. Which is nandun din nakatira doon si Boss Jaime. So prone pala siya sa mga mamamatay tao doon. Ipinagmamalaki pa nila. Igme, si Solis, nagtatapang-tapangan na naman ang pota. Wala yan, putang ina yan. Ay, anong gusto ko? Yan ang gusto ko sa'yo, Kap. Kalibre. De Calibre. Isang shout out dyan do sa bata akong kapitan ng Metro San Jose, si Kap Joey Suarez. De Calibre. Hindi na kaya yan, boss. Tawan-tawa siya sa telepono ng gago eh. Hindi na kaya yan, sikat. Ay puta. Ina. Ang daming mga killer dyan, Oy, boss. Casper.
Hindi nila kaya si Cap, boss. Magdadalawang Oo. dekada ko ng kaibigan Kaya to. nga, boss. Di ba? Magdadalawang dekada ko ng kaibigan to, kaya kilala nito pagkatao ko. Kung si Igmi lang, Oo naman. Ginagawa ko yung mga ano eh. Hindi. Komento ko sa'yo. Ah. Ang ganda. Ang ganda yung komento ko sa'yo. Oo nga, eto nga matindi. Si Igmi Solis, nagtatapang-tapangan na naman sa social media. Hindi. Talagang hindi natin maawat. wala na. Wala na. Eto na, matindi. Diba? Talagang hindi natin maawat. So meron pala. May mitigation sila. May some force na pwede palang nilang gawin yon. Kung sinasabi nilang hindi nila mapigilan, makakaya nila sa ibang paraan, mga kaplastik. Diba? Isang dekalibre, mga kaplastik. Etong si Kapitan na ikinontent ko rin noong nakaraang taon. Diba? Ito yung kasagsagan na in-interview niya si Makagago eh. Itong si Boss Jaime Solis. At inilahad niya yung mga kwento patungkol dun sa mga buhay ni Norman. At the same time, yung nai-issue siya na mayroon daw kabakarat o mayroong kabaret itong bar ni Boss Jaime. Pero yung pinabulaanan ni Boss Jaime yun. Dahil lahat naman ng mga negosyo ni Boss Jaime ay may corresponding na permit at legal ang kanyang bar na itinatayo niya doon. Pero ang pinagtutulakan nga ay na itong taong to, si Norman Mangusin, ay meron daw mga allegedly na GRO o mga bayarang babae na ginagawa daw para usan yung loob ng bar ni Boss Jaime. Yun yung sabi niya. Yan, mamaya panoorin natin yun. At ito, marami rin pala tong nakakaaway si Boss Jaime. So yun, huwag na nating kasi yan lang yung isa sa mga lead o isa sa mga pinaghihinala ng mga otoridad na baka yun na nga yung konektado. Diba? Hindi lang natin pwedeng i-full video, panoorin nyo na lang din yung full video na ito. Mga kaplastik. Ito po yung full video niya, mga kaplastik. Ayan, Norman Mangusin natuwa sa kalagayan ni Kagawad Jaime Soner Solis with the 558 views, mga kaplastik. 1 month ago ito, mga kaplastik. So, na-publish ko yan April 1. So, bago pala bago mag Lenten o Holy Week nangyari ito, mga kaplastik. So, pakita na natin, wag na natin patagalin ang ating pinakahihintay na actual footage. Dito tayo magtungo. Ito po yung nilabas na actual footage ni Boss Jaime Soner Solis. Mabago-bago pa to. Fresh na fresh, mga kaplastik. So, pasintabi na lang po sa mga mahihina ang loob. Babala ito, mga kaplastik, pasintabi po. Sa mga mahihina ang loob, wag nyo na pong panoorin dahil may mga some part of video na talagang napaka-disturbing po sa mga mahihina ang loob. Ito ay talagang makikita sa video na tutok na tutok at talagang hindi mo akalaing mabubuhay itong si Boss Jaime sa puntong ito. Hindi mo talaga akalain na mabubuhay siya. Kasi once na tumagos yung bala sa sentido mo, talagang 100% yung kaluluwa mo iiwalay na sa katawang lupa mo eh. So wag na natin patagalin, panoorin na natin yung actual video o CCTV footage na inilabas ni Boss Jaime patungkol sa nangyari sa kanya noong Abril, mga kaplastik. Naka-register dyan sa lalabas sa Philippines yan. Ayan na, eto na oh. Ayun. Humugot na ng baril. Ito. Lilinawin lang natin, pasensya na. Ang gulo ko kasi. Naka-register dyan sa Ayan na. lalabas sa Philippines yan. Ayan na, eto na oh. Ayun. Humugot na ng baril. Nasaan na yung lalaki?
Nakaputi, oo. Naka-bull cap. Isa na nagtatalo. Chill lang to si Boss Jaime, no? Parang hindi niya alam na may mangyayari sa kanya. Kaya mahirap talaga yung ganitong buhay. Taragis. Tinamaan si Boss Jaime doon, mga ka-plastic. Kasi yun na siya yung dumunod na siya. Pero nakatayo pa siya nun. Ayun na nga. Ito sa kabila, ito nga, pre. Ayun, kitang-kita sa CCTV, mga ka-plastic, dalawang anggulo pa yon. At meron yata siyang motor na nakaabang na sa labas. Which is hindi pa natin masasabi kung anong motor ang ginamit ng suspect. Kasi once na makita yung motor na yon, yun yung lead. Madali na lang ma-identify o ma-determine kung sino yung taong yon. Kasi may motor eh. Siyempre pag nakita yung plaka, makikita yung kung sino yung owner o sino yung may-ari ng motor na yon. 'Di ba? Pangalawa, makikita sa itsura ng lalaki kung sino yung suspect na yon. Madali lang siya madedetermine dahil una sa lahat may mga lead na po. May mga ebidensya nang ipinakita itong si Boss Jaime dito sa video na ito. So nakita nyo, no? Talagang isang putok lang ang ginawa niya. Mabuti na lang talaga at isang putok lang ang ginawa ng suspect. Kaya nagawa niyang makalusot. So hindi ko lang sure kung tinamaan ng gusto itong si Boss Jaime. Kung nadaplisan lang naman siya sa bahagi ng ulo niya, talagang malakas ang guardian angel ni Boss Jaime dito. Malakas. So, i-blurred lang natin yung video na yon dahil sa talagang malala yung video na yon, mga ka-plastic, hindi natin pwedeng ipakita yung pinaka-footage na yon. Baga, papakita lang natin yung itsura ng tao, mga ka-plastic. So, yun. Since nakita na po natin yung nangyari kay Boss Jaime, kung ano ang nangyayari sa kanya, so malalaman naman natin kung sino yung taong yon. So kung may kaugnayan man nito kay Boss Norman Magusin, magdasal-dasal na siya dahil matinding kaso ito kung nagkataon. Halimbawa lang kung umabot sa punto na yung mahuling suspect na yon at magsalita at sinabing si Norman ang nagpautos, nako, matinding revelasyon yon, mga ka-plastic. Mas mainit pa sa summer ang revelasyong lalabas kung halimbawang yung espekulasyon na sinasabi ko ngayon ay magtugma sa mga susunod na panahon. So, abang-abang na lang tayo sa mga susunod na serye ni Norman Magusin sa kanyang season 5 na Norman Magusin, 'di ba? Content. So, hoping na wala talagang kinalaman nitong scammer na to. Dahil kung meron man siyang kinalaman, tapos na para sa kanya. It's game over for him. Wala na talagang pag-asang makalaya tong si Norman. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? This is Combid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.